Alam niyo mga sangkay, first time po ito mangyari dito sa Pilipinas na mayroong presidente na nakagawa nito. What's up mga sangkay? This is me. I'm back for another topic, another vlog mga sangkay. At ito, magandang pag-uusapan natin ngayon. Na-vlog ko na ito sa kabilang channel pero gusto ko ring gawin to dito mga sangkay para mas marami pong makaalam. Okay? Alam nyo ba na unang beses nangyari po ito mga sangkay na ngayon ang mga lupain na mga magsasaka na binabayaran po sa gobyerno, ang ginawa po ni Bongbong Marcos ay ginawa po itong libre at pinamimigay na po ngayon. Well, para mas malaman nyo kung anong totoo tungkol dyan, pag-usapan po natin. But bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Okay? Parami po tayo ng parami. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? May makikita po kayong subscribe button sa ibaba ng video na to mga sangkay. I-check nyo po, then pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay mga sangkay, good news po ito. Nakaraang mga buwan, kailan ba ito mga sangkay? Isa sa ito sa naging pangako ni Bongbong Marcos na itong mga utang ng maraming magsasaka sa mga lupain, mga sangkay, ibibigay na po ni BBM ng libre. At eto, pakinggan mo natin. Walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Ito para po ito sa mga magsasaka na may-ari po ng lupa. Subalit binabayaran pa rin po ng mahabang panahon sa ating gobyerno. Until now. At ako bilang isang anak ng magsasaka mga sangkay, alam ko po ito kasi maging kami nagbabayad din po at that time. Maging yung mga lolo't lola ko kasi yung family ko talaga nasa nasa lineage kami ng mga magsasaka maliban po sa mga politicians. Yung iba naman mga sangkay mga magsasaka. Ngayon, may mga lupain ang marami sa mga taga doon sa amin at iba pang mga lugar na bagamat kanila yon, binabayaran pa rin po ito sa agrarian. Kung hindi ako nagkakamali, no? Binabayaran pa rin po sa gobyerno ito. Pero, first time ito nangyari na mayroong pangulo na nakagawa na ito, mga sangkay. Tingnan mo natin. Kaya napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo. Sa ilalim ng Republic Act number 11953. Ito isinabatas ito at that time. Kaya nga sabi po dito, batas na magpapatawad sa utang ng land reform beneficiaries nilagdaan ni Bongbong Marcos. O New Agrarian Emancipation Act, hindi na pagbabayarin ng agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Aabot sa mahigit 57 billion pesos ang hindi nabayarang utang ng nasa 600,000 agrarian reform beneficiaries. Grabe, laki, kasunod ng paglagda sa New Agrarian Emancipation Act. Pinangunahan rin ng Pangulo ang ceremonial awarding ng land titles. Aabot sa 31,000 land titles ang ipinamahagi sa nasa 21,000 agrarian reform. Okay. So, medyo matagal na po ito na nangyayari. Gusto kong malaman ninyo ito mga sanggay kasi marahil yung iba dito, hindi po alam talaga ang tungkol dito. At alam nyo, kapag ang mga magsasaka natutulungan ng gobyerno, mas magiging maganda po yung kanilang nagagawa sa komunidad. Alam po natin yan mga sangkay, kung wala pong mga magsasaka, wala pong mga farmers, okay? Anong kakainin natin? Ano yun, mag-i-import tayo? Galing din yun sa mga nagpo-farm. So, ganun po kahalaga, mga sangkay. Ngayon, eto po ang report. Para po, mas malinaw sa ating lahat. At ako naman, mga sangkay, pagdating po sa usapang politika, gaya nga ng paulit-ulit ko pong sinasabi, wala po tayong kinikilingan dito. Wala tayong kinakampihan o sinasambang politiko. DDS ka man, maka-BBM ka man, o maka-Dilawan ka man. Tapos na po yung eleksyon.
gitna po ako dito. Kung ano man yung mga awayan ng mga politicians, wala po akong pakialam dito. Ang akin lamang, wag po tayong maging panatiko sa mga politiko. Pero kung mayroon po silang mga nagagawang maganda, abay, tignan po natin, palakpakan po natin, suportahan po natin, kagaya po nito. Diba? Naibabalita ba ito ng iba mga sangkay na patuloy lamang po naninira sa pamahalaan? Hindi. Ako gitna po ako dito. Pero pag may nakita po akong magandang ginagawa, ibinabalita po natin. Bakit? Aba, kailangan po itong malaman ng mga Pilipino. So ito, tingnan po natin. Ito po yung land titles Rogelio distribution, mga sangkay sa maraming Papa mga ng Municipality of Pinyan. magsasaka. Ito yung patunay, ha. Tuloy-tuloy po ito sa buong Pilipinas na nangyayari. Evelyn Surita ng Municipality of Mutya. Edgardo Laganay ng Municipality of Tampilisan. Nakakatuwa no? Yan po yung mga magigiting natin, mga magsasaka. Nakakataba ng puso na Si ito po ang nagawa ng Fernando ating Tume ng pamahalaan. Municipality- At alam nyo, mga sangkay, first time po ito kasi panahon ni Duterte, panahon po ni GMA, panahon po ni Noynoy at iba pang mga naging presidente. Kung mayroon man po silang naibibigay ng mga titulo o anumang mga programa sa agrarian, hindi po katulad nito, mga sangkay, na talagang all out. Ibig sabihin, lahat po ng beneficiaries ng mga lupain na binabayaran pa rin nila until now. Ngayon, libre na. May titulo na. Kanila na, mga sangkay. City of Tampilisan. Ayan, yung mga magsasaka po natin. O, diba? Nakakatawa. Pangalawa, mga beneficiaries sa Zamboanga del Sur na kinakatawan nina Felomena Vintec na Municipality Ang pagkakaalam ko, ito po ay nasa Magsaysay. Zamboanga. Sa Mindanao po ito, mga sangkay. Paterno Magosara ng Municipality of Bramon, Magsaysay. Ayun, no? Yan yung mga magsasaka natin, no? Mga simpleng tao lamang, mga sangkay. Delta Pero Tinambing ng malaki po ang Municipality ambag of sa bayan. Lapuyan. Ray Murat. ako, masaya ako, mga sangkay, bilang isang anak ng magsasaka. Ay, nako. Balikan natin to. Nakatuwa ako sa video na to eh. So, ayon po dito, ayon daw po kay BBM, Marcos renews promise to finish land title distribution sa lahat daw po o sa buong Pilipinas. At ang pagkakaalam po natin, kahit pa po matapos ang termino ni BBM, magpapatuloy po itong programa na ito. Ngayon ito, tingnan po natin yung interview. Susundin namin lahat ng utos ng presidente. At sa tingin ko, dahil iba ito eh. Kasi itong programang ito talagang nandyan sa likod namin ng ating Pangulo. Kaya magagawa natin to. May distribute natin to. Kung hindi kaya ng mga Register of Deeds ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-print ng mga titulo, i-outsource natin ito. Basta kailangan bago bumaba ang ating Pangulo, yung utos niya. Gusto ko yung 1 milyon na titulo, maipamahagi lahat yan bago tayo bumaba. Kaya, Ganon katindi, mga sangkay ang programang ito. ang lalim na ng mata ko. Hindi na ako nakakatulog. Hindi na bali. Pagkatapos, pwede na saka tayo pwede magpahinga. Pero sa ano yan, talagang pipilitin natin. Siyempre, ang ambisyon ko talaga, matapos sa term ko. Matapos sa term, Pero, hindi ito titigil hanggang talaga matapos lahat ng beneficiary na qualified, mabibigyan ng titulo. yun ang sinasabi ko. All out po ito, mga sangkay. Hindi po ito yung tipong may programa tayong ganito, ilang mga tao makikinabang. Hindi po. Lahat po ng may-ari ng lupa na binabayaran pa rin po. Kasi hindi po alam ito ng marami. Marami po sa mga lupain na mga magsasaka. Binabayaran pa rin po yan sa gobyerno.
Hindi ganun kalaki mga sangkay, hindi ganun kalaki. Maliliit lamang po na halaga. Pero ilang dekada po ang ano dyan. Ilang dekada ang talaan dyan para mabayaran po talaga nila. Ngayon, para wala nang sakit sa ulo at wala nang problemahin ng mga magsasaka, makabili na po ng kanilang mga pananim at kung ano pa, nang wala pong inaalalang bayarin, ginawa na ni Bongbong Marcos na libre. O, diba? Kahit na wala na ako, titiyakin natin na magpatuloy pa rin ang programa. Kahit wala na siya, tuloy. Bigay ng dito. Kasi isinabatas, di ba, dito na, nakita naman po natin. Ayan, no? Batas na magpapatawad sa utang ng land reform beneficiaries. Nilagdaan na ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, magpapatuloy po ito. Ngayon, ito, ituloy po natin. Ito, nakakatuwang video to. Ales ng Municipality of Vincenzo, Sagon. Tingnan nyo mabuti kung gaano kasaya itong mga At si kababayan Jo natin Marie magsasaka. Alasan ng Municipality of Pitugo. Tayo, mga sangkay, kung ayaw nyo kay BBM, but please, maging open-minded pa rin po tayo. Ako gitna po ako, neutral po ako, pero pro-government ako kasi hindi ko naman kaya maging anti-government. Utos yan ng Biblia eh. Sumunod sa mga namumuno sa lupaing ito. At ngayon, tayong lahat, maging open-minded kayo. May ginawa naman po ang ating government na maganda, matuto tayo mag-appreciate, no? O, tingnan po natin, o. O, diba kung gaano, tingnan nyo yung mga ngiti ng mga kababayan natin Pinakahuli magsasaka. ay ang beneficiary sa Zamboanga Sibugay na kinatatawan nila Orlando Ramos ng Municipality of Titay. Diba? Raul Zamora ng Municipality of Titay. Pigok Adas ng Municipality of Malangas. O. Tingnan nyo mabuti mga sangkay kung gaano kasi itong mga masisipag nating mga magsasaka. Kung alam nyo, sila po yung tumutulong sa atin. Bakit tayo nakakakain? Bakit po tayo may nabibili dyan sa market? Diba? Sila po yan. Sila po yung nasa likod ng bakit ka nakakakain. Bakit meron kang naluluto at nahahain sa hapagkainan. Ay, maging open-minded po tayo. Huwag po tayo yung puro anti-government. Ako, pagod na ako sa pagiging ganyan, mga sangkay, yung laging namumuna. Kaya nga, ayoko na ng ganyan na kailangan po natin maging open-minded lamang. Ang mahalaga, hindi po tayo panatiko, di ba? Hindi tulad dati mga sangkay na talagang grabe tayong lumaban sa isang politiko. Ngayon, ang na-realize ko, hindi natin pala kailangan maging ganyan. Kung mayroong nagagawa ang presidente, suportahan po natin. Ganun lang. Pero wag po tayo maging anti-government. Kasi unang-una po nating nilalabag ang utos ng ating Panginoon. At kapag nilabag po natin ang utos ng ating Panginoon, anong mangyayari sa atin? Ibig sabihin, hindi lamang natin kinukontra ang gobyerno, kinukontra rin po natin ang Diyos. Diba? Ay kung mayroong ginagawang kalokohan, may Diyos po tayo. Nakikita niya po ang lahat at siya ang may kapamaraanan kung ano ang pwedeng mangyari. Diba? Anong kanyang kalooban. So, maging open-minded lamang po tayo. So, ito mga sangkay, nakakatuwa na marami po sa mga kababayan natin ay nagbe-benefit nitong programa ng ating pamahalaan. Ayan, tingnan po natin. Nakakatuwang makita itong mga kababayan nating mga magsasaka na ngayon ay nakikinabang sa programa ng ating pamahalaan. Ako, ang nakita ko lang sa mga Marcos naman, sila po talaga ay malapit sa mga magsasaka. Even sa panahon ni Ferdinand E. Marcos, ito, nakikita niyo naman yung suot ko, diba? Yun po talaga, malapit po sila, yung puso po nila ay malapit sa mga magsasaka. So, ayun, mga sangkay, siguro, ito, mahaba pa po ito eh. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Masaya ba kayo o hindi? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you, please, subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat.
God bless everyone.